Paano natin dapat alagaan ang ating mga nail art brushes at ang tamang paglilinis nito? Well, beautiful peeps, panoorin nyo to hanggang huli. Gamit lang po tayo nitong brush canister or soaking brush canister, kung ano man ang tawag dyan. Pagandahan nito, pwede kasing ma-hold yung brush or maihang kasi may holder sa mga gilid. Tapos po, make sure na nakalagay yung mga bristles in between doon sa ilalim para nakaipit siya at nakasteady. Yan, ganyan po. Kung ano yung nakikita ninyo sa video. Dito po, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng rubber band. Bakit? Kasi nga po, kita nyo naman medyo nasira na. So, ginawan ko lang ng paraan. Paraan din pag may time. Sayang naman kasi yung spaces na pwede ko pang malagyan ng mga brushes. Then, lagyan lang po natin ng brush cleaner solution. Kahit na anong brand, okay lang po yan. Walang problema. Make sure lang po na half or 3/4 lang po ng nail art bristles ninyong nakalubog. Huwag pong ilulubog yung heel part ng ferrule ninyo. Importante po yan. May parte po ang mga nail art brushes natin at baka masira. Kaya hindi po tumatagal ang mga nail art brushes ninyo. Na-absorb naman po yan ng nail art bristles pataas. So, nabababad pa rin po yan. Pwede rin pong gumamit ng dappen dish kung ang lilinisin nyo lang naman po ay mga liner brush or detailed brush. Yan. So, nakita nyo po dyan, gumamit ako ng ibang brand ng brush cleaner. Shout out po dyan sa brand na yan, Kuko or Koku o kung paano man ang pronunciation, I don't know. Maganda rin po kasi yung brand na yan, matipid gamitin. And hindi po siya sponsor ha. Disclaimer lang, hindi po siya sponsor yan. Ganyan lang po ang paglinis. Nakaside lang yung dappen dish kasi konti lang naman ang kailangan natin para matipid. Then babad lang po ng konti. Kung matyaga kayong maghawak sa brushes, ganyan lang po ang gagawin. Punas lang po ng lint-free wipes. Ganun lang kadali. Madali lang kasi linisin pag mga liner brush at detail brush. Then syempre, linisin nyo na rin po yung mga handle. Ganun lang naman. Yun ang kagandahan kapag mga maninipis na mga brushes, madali siyang linisin. Hindi kailangan ng matagal na babaran. Hindi katulad po ng mga acrylic brushes na kailangan ibabad ng medyo matagal. Kasi makapal po siya, lalo na mga malalaking brushes or kung ano man yung mga brushes na ginamit ninyo. Importante din po na may mga cover or lalagyan yung mga nail art brushes natin para kapag nilagay natin sa isang lalagyan, hindi po natagilid or natabingi yung mga nail art brushes natin para hindi siya pumapangit. At protection din siya para syempre hindi magkaroon ng dust. At tatagal din po talaga ang nail art brushes ninyo. Importante din po na talagang nililinis natin ang mga nail art brushes. Para bakit? Tatagal siya. Hindi tayo laging gumagastos, bumibili ng mga nail art brushes. Kahit na mura or mahal pa yan. Lalo na kapag mahal, talagang ibe-baby mo siya. Di po ba? So, importante po yan. Hindi rin po kasi malilinis ng basta-basta kung mga alcohol lang. Malilinis mo nga siya ng alcohol, pero in 1 or 2 days, matigas-tigas po yan. Pangit gamitin. So, maganda na mag-invest pa rin tayo sa mga nail brush cleaner natin or any solution na pwede sa mga panlinis ng mga brushes natin. Kaya importante po yun. Ganyan po ang dapat natin gawin para talagang tumagal ang mga nail art brushes natin. Ako po ganyan ang ginagawa ko. May mga branded akong nail art brushes, meron namang hindi. Pero ang tagal na sa akin. Kasi nga po iniingatan ko, bine-baby ko talaga. Kasi ayoko laging bumibili ng mga nail art brushes. Lalo na kung may favorite kang nail art brushes, ganun po yun. Kahit na mura o mahal, iingatan mo po talaga. Sana may natutunan kayo. Don't forget to comment, react, follow, and share. I really appreciate it. Yung ginamit nyo pong brush cleaner solution, wag nyo pong itapon. Kubera nyo lang yung lalagyan. Magagamit nyo pa po iyan sa susunod.